Hello po mga kababayan, I hope all is well, no? Saan man kayo naroroon at sa mga oras na ito. It could be good morning, good afternoon, good evening, that anumang oras ang ating mga time zone, I hope all is well sa inyong lahat. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong topic no, sa episode nito ay may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ng ating tagapag-subaybay din natin ay may kinalaman ito sa siya ay nakamana 'no, because, base sa kanyang, kuwento sa atin, nakamanan daw siya ng lupa at, ito'y titulado naman daw. At siya lang daw ay one and only child siya. So in short, siya lang po ang surviving heir 'no. Ngayon ay ang problema daw, hindi pa niya naipalipat sa pangalan niya yung titulo ng lupa. In short, kung ito'y mana, so the title is still under the name of his parents. Okay? So, ang tanong niya ngayon pwede ba daw na maipalipat, mai-sanlat niya, no? Yung titulo na kahit hindi sa kanya nakapangalan. Okay. Well, una, no? Siyempre, pag pupunta kayo sa bangko, lalo na sa bangko, siyempre po, ay may mga ano po yan sila, may mga protocols po yun, no? Na siyempre, ay guided po yan, no? Sa policy po ng ating central bank at of course, meron din yung mga legal department sila, no? Na kung saan po ay palaging sinusunod po nila yung tinatawag nating due diligence kung lalo na no, sa pag-entertain ng mga sanla na yan. Because as a rule kasi, siyempre katulad niyan, yung lupa na yan ay nakatitulo pa sa inyong magulang. Siyempre, siyempre pag isasanla mo yon o gawin mong collateral, hahanapan ka ng signature ng magulang mo, di ba? But since wala nang magulang mo, pumanaw na siya at ikaw ang sinasabing kaisa-isahang tagapagmana, no? Well, una ay dapat niyan kasi magkaroon muna kayo ng mailipat mo na ideally, no? Pero kung yung iba mayroon namang pinagsasanla, lalo na kung ito na may hindi bangko o hindi financial institution, ay yung iba naman, pumapayag na. Halimbawa, sinanla mo sa isang kaibigan, sa isang kamag-anak o kakilala ninyo, yung titulo. So, alam niya yung buong istorya, so maaaring tatanggapin niya as collateral, no? Ang ginawang sanla at maaaring papirpirmahin kayo ng isang dokumento na kung saan ay ang inyong rights ay doon sa lupa ay sinasanla ninyo. But again, this is a matter of discretion po, no? Kung sa inyong pinagsanlaan. Kasi kung ako kung pupunta kayo sa akin at isasanla ninyo yung property na yan at hindi pa kayo dumaan sa tinatawag nating settlement of estate at assuming na ma-foreclose ko yan, so malaking sakit din sa ulo, no? Sa panig ng sa pinagsanlaan mo kasi may mga issues din na dapat i-resolve. So, of course, hindi natin alam no kung ano bang financial situation mo, but if I were you, ay dapat i-settle mo muna yung estate ng magulang mo because kaya ka nga medyo gusto mong isanla yan because presumably you need the funds, but hindi mo ba alam na the more you prolong na hindi mo maayos ang settlement ng estate ng magulang mo, ay lumulubo po ang interest at penalty charges, no? Ng na naka-impose po, no? Nakapatong po sa inyo ng batas, no? Lalo na kung yan ay mahigit na 1 year na from the time na namayapa ang inyong magulang at hindi nyo pa nabayaran yung kaakibat na mga taxes, ay naku po, malaki po ang inyong babayaran, no? Imagine that, ang tax due po niyan is 20% per annum, no? Doon sa interest lang po yun, no? 20% per annum. Compounded po ang interest niyan. So, ay i-ano po ninyo, pag-isip-isipan po ninyo, no? But as a rule, hindi ko sinabing hindi pwedeng isanla mo yung rights mo doon. Pwede naman po yun, no? Pwede po yun. Pero pag sa bangko kayo pupunta, o sa financial institution, no? Ay I'm sure, no?
they will require you na magkaroon nga muna kayo ng settlement of estate, no? Okay? So kayo, dahil nag-iisang anak ka lang, ang gagawin mo, pag-ugnayan kayo sa inyong lawyer upang magpagawa kayo ng affidavit of self-adjudication as sole heir kasi kayo lang ang tagapagmana. And then, kakibat dito, you have to comply also with the requirements, no, yung publication requirements wherein you are required to have the settlement of the estate of your parents published in the newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks. Ngayon, marami nagtatanong, gaano ba kalaki yung publication nito? Buong dokumento ba? Hindi po. Ang ipapublish lang usually po dyan, no, sa newspaper, para din yung malaki lang po sa business card. Yung parte po ng notarial page, no? Yun lang po. At nakalagay doon na ang estate ng magulang mo, no, ay nasettle na, no? Sa pamagitan po ng pag-execute po ninyo ng affidavit of self-adjudication, ganun ang petsa, at naka-indicate po doon kung anong document number po ang inyong pinanotaryo niyan, page number, no, series of ganung ilang taon yan. So yun lang, ano? So it's not really that big, no, na sabi malaking gastos dahil biro mo ipapublish yung buong settlement estate, hindi po yun na portion po ng merong notarial, ano po yun, yung notarial portion lang po ang ipapublish po doon. So, I hope na sagot natin, no, ang katanungan sa atin ni Genald. Genald, yung po ang kanyang username, no? And be sure, no, maayos po ninyo sa lalong madaling panahon ang pagbabayad po ng mga kaakibat na mga taxes, no? Upang sa ganun ay at makumply po ninyo yung requirements ng settlement of estate. Kasi po pag hindi po ninyo na-comply yung settlement of estate na sinasabi natin, pinag-usapan po natin, hindi po kayo mabibigyan ng ICAR, no, ng tinatawag nating Certificate Authorizing Registration ng BIR o yung ICAR kung tawagin, Electronic Certificate Authorizing Registration po. Nakakailanganin po ito together with yung publication requirements, compliance ninyo, no? Sa settlement of estate, kakailanganin po ito ng BIR, kakailangan din po ito ng Register of Deeds, no? Upang sa ganun, ay yung proseso po ng pagpalipat ng titulo sa inyong pangalan ay gugulong. Kasi kung wala po yung inyong settlement of estate, kasi sinasabi natin kanina na affidavit of self-adjudication as a sole heir. Wala po kayong publication compliance na nagkaroon ng publication sa settlement of estate, no, at nagkaroon ng publication for 3 consecutive weeks. At meron kayong ICAR at dapat meron din kayong tax clearance, no, galing sa inyong local government upang sa ganun ay mabigyan kayo ng ICAR ng BIR at ma-register ito, no, sa Register of Deeds. Otherwise po ay hindi po kayo entertain ng ating ng mga ahensya ng gobyerno po natin kung hindi po nito masusunod kasi requirements po yan. So, yan po ang ating tatanda na. Of course, you have to, kailangan isa sa mga requirements din, di ba? Ay kailangan magkaroon din kayo ng certified true copy ng death certificate ng inyong magulang, no? Kailangan din yan. At saka yung TIN ninyo, kailangan din yan. Of course, yung government-issued IDs ninyo, no? Kailangan din yan for purposes of the processing po ng inyong mga dokumento with the BIR at saka sa assessor's office natin o kaya sa Register of Deeds po natin. So I hope nabigyan po natin ng linaw, no, ang katanungan po sa atin ni Genaldo. Alright. So sa kapapasok pa lang, no, at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel at follow sa ating Facebook account po natin. And if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share, and like po, no? And of course, yung notification bell, pakiclick din upang sa ganun, pag mga updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong manimiss na
mga episode po natin. And malaking bagay po no sa inyong lingkod kung ma-share po ninyo, ma-like po ninyo ang ating mga videos upang sa ganun ay marami pa tayong mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon kaalaman sa ating mga kababayan. Itong mga taong ito, they could be your friends, your relatives, your neighbors, or just your plain acquaintances, or mga OFWs po natin, no? Upang sila din ay may mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Sabihin natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Bye for now, and I hope to see you again in the next video. Salamat po sa inyong oras. God bless.